Maaga pa lang ay mahaba na ang pila sa ATM sa kanto ng Mercury Drug. Kulay abo ang langit at mukhang uulan na. Tahimik ang paligid, bawat tao ay abala sa sariling iniisip. Isa-isa silang sumusulyap sa orasan sa cellphone, parang lahat ay may hinahabol. Nakatayo sa gitna ng pila si Andrea, naka-hoodie, at may hawak na maliit na payong. Kalmado ang mukha niya pero halatang naiinitan at naiinip na rin. Sa likod niya ay may lalaking nakatayo, tila hindi sanay sa matagalang pila. Malungkot ang mga mata, parang hindi makatingin ng diretso. Marumi ang kanyang sapatos, at ang suot niya ay mukhang ilang araw nang hindi nalalabhan. Hindi siya mukhang mamamalimos, pero halatang hirap sa buhay. Ilang ulit siyang napatingin sa unahan, tapos sa langit, tapos muling yumuko. Hindi siya umiimik kahit minsang may batang tumakbo at muntik siyang masagi. Paglingon ni Andrea, napansin niyang tila nangangatog ang lalaki. Hindi dahil sa lamig, kundi para bang may iniindang pagod. Napabuntong hininga siya. "Kuya, gusto mo mauna?" Tanong niya, sabay bigay ng ngiti. Nagulat ang lalaki. Tumingin siya kay Andrea, tila nag-aalangan pa. "Sigurado ka?" Mahina niyang tanong. Tumango lang si Andrea. "Oo naman, wala namang problema sakin." Tahimik na lumipat ang lalaki sa harap niya. Hindi siya ngumiti, pero kita sa mata niya ang bahagyang pagkalma. Walang nagsalita sa mga sumunod na sandali. Habang papalapit sila sa makina, naririnig na ang sunod-sunod na beep ng ATM. Umuulan na ng kaunti, at unti-unting nauulanan ng ilan sa pila. Sa isip ni Andrea, simpleng kabutihan lang ang ginawa niya. Wala siyang ideya na may dalang kwento ang lalaking iyon, isang kwentong puno ng pagkawala, pagsubok, at lihim. Hindi niya alam na ang lalaking pinasingit niya ay hindi basta-basta lang. Sa likod ng payak nitong anyo, may tinatagong katotohanan na magpapabago sa buhay ng maraming tao, pati na rin sa kanya, magdamag na halos walang tulog si Marco. Sa isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nakahiga siya sa lumang kutsa na halos butas na. Maingay ang ulan sa bubong, at ang mga patak nito ay parang musika ng lungkot sa kanyang isipan. Ilang araw na siyang walang maayos na kain, at mas matagal na siyang walang malinaw na direksyon sa buhay. Dati siyang may trabaho sa isang kumpanya, accounting assistant. Hindi kalakihan ng sahod, pero sapat na para sa upa, pagkain, at kaunting ipon. Isang araw, bigla na lang siyang tinanggal sa trabaho. Nawalan daw ng pondo ang opisina, at isa siya sa mga naunang sinibak. Hindi niya alam kung paanong nagsimula ang sunod-sunod na malas sa buhay niya. Matapos mawalan ng trabaho, hindi na siya nakabayad ng renta. Ilang linggo lang, pinaalis na siya. Wala siyang pamilya sa Maynila, at ang mga kaibigan niya ay may kanya-kanyang problema. Naglaho ang lahat ng inaasahan niyang masasandalan. Naalala niya ang cellphone niyang binenta sa halagang 200. Tapos ang relo, tapos sapatos, hanggang sa ang natira na lang ay ilang pirasong damit at isang maliit na backpack. Pauwi-pat lipat siya ng tulugan, sa ilalim ng overpass, minsan sa likod ng simbahan, minsan kung saan siya hindi mapapansin ng gwardya. Ngayong araw na ito, wala siyang balak pumila sa ATM. Wala rin naman siyang laman sa account. Pero kanina habang naglalakad, nakita niya ang isang babae na nag-abot ng pandesal sa isang matandang lalaki sa labas ng convenience store. Ewan kung bakit, pero naiyak siya. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa kabutihan. Para bang pinukaw ng simpleng kilos na iyon ang natitirang sigla sa puso niya. Bigla niyang naalala na may 5 piso pa siya sa bulsa. Tama lang para makasakay ng jeep pauwi sa dating opisina. Alam niyang wala siyang aasahan doon, pero gusto niyang masigurado, baka sakaling may kahit kaunting separation pay, o baka may maling impormasyon lang at pwede pa siyang bumalik. Habang naglalakad, nadaanan niya ang ATM sa kanto. Mahaba ang pila, pero hindi niya inaasahang tatayo siya roon. Gusto niya lang sanang umupo saglit at magpahinga. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, napadikit siya sa huling tao sa pila. At doon niya nakita ang babaeng naka-hoodie, si Andrea. Tahimik lang siya, pero halata sa kanya ang kabutihang loob. Wala silang palitan ng salita sa una. Pero nang pinasingit siya nito, parang may mainit na hangin na dumampi sa puso niya. Parang isang yakap mula sa mundo. Tumayo siya sa harap ni Andrea, tila nangingilid ang luha pero pinipigilan. Sa isip niya, siguro wala nang mas babait pa sa isang taong walang hinihinging kapalit pero marunong magbigay ng lugar. Para kay Marco, hindi lang ito pila sa ATM. Para sa kanya, ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na may taong nakapansin sa kanya bilang tao. Habang papalapit si Marco sa unahan ng pila, ramdam niya ang bigat ng hangin. Hindi dahil sa ulan o lamig, kundi dahil sa halo-halong emosyon sa loob niya.
Naiilang siya sa mga mata ng ibang tao sa likod, may ilan na napakunot ang noo, may iba na parang naiirito kung bakit siya pa ang pinasingit. Pero hindi siya umimik, tumayo lang siya ng tuwid at tahimik na naghintay. Si Andrea naman ay nakatingin lang sa kanya mula sa likod. Hindi niya alam kung bakit parang may mabigat sa pakiramdam niya. Hindi naman niya kilala ang lalaki, pero may kung anong lungkot na bumabalot dito na parang gusto niyang unawain. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero parang ramdam niya ang bigat na dinadala nito. Nang sumunod na tumunog ang ATM, umatras na ang taong nasa harap ni Marco. Siya na ang susunod. Tumayo siya sa harap ng makina. Walang madali sa sandaling iyon. Tinitigan niya ang screen, kinapa ang kanyang lumang ATM card na ilang beses na niyang sinubukang gamitin pero palaging zero balance ang resulta. Ipinasok niya ang card, pinindot niya ang PIN, pareho pa rin. Walang bago, tapos lumabas sa screen, processing, kinabahan siya. Alam naman niyang walang laman ang account niya, pero may kung anong pakiramdam siyang nagsasabing dapat niyang subukan. Nag-input siya ng balance inquiry. Please wait. Ilang segundo lang, lumabas ang resultang halos hindi niya inaasahan. Available balance, 2 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Parang hindi siya makahinga. Muli niyang tiningnan ang screen, baka mali lang. Pero malinaw, 2 milyong piso ang nakalagay. Napa-atras siya ng bahagya. Napatingin siya sa paligid, baka may nakakita. Hindi siya makapaniwala. Ang card na ilang ulit na niyang sinubukang gamitin at wala namang laman noon, ngayon ay may 2 milyong piso. Pinilit niyang huwag magpakita ng sobrang emosyon. Nag-withdraw siya ng 500 piso, para lang masigurado kung totoo. Lumabas ang pera, malutong, tunay, totoo. Napaupo siya saglit sa gilid ng ATM. Hindi niya alam kung anong nararamdaman, takot, tuwa, gulat, o kaba. Parang masyadong mabilis ang lahat. Tiningnan niya ulit ang makina. Wala namang kakaibang nangyari, pero alam niya, may mali. O baka may himala. Si Andrea, na nakatingin pa rin mula sa likod, napansin na parang nanginginig si Marco. Akmang lalapitan na sana niya, pero umambon na ulit kaya napilitang magbukas ng payong. Si Marco naman ay humawak sa pera sa kamay niya, parang ayaw bitawan. Sa gitna ng ulan, bigla siyang napangiti, hindi ng tuwang-tuwa, kundi ng pagkalito. Isang simpleng araw, isang simpleng pila sa ATM, at bigla na lang may nagbago sa buhay niya. Hindi niya alam kung kanino siya magpapasalamat, pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya, ang babaeng nagbigay ng puwang sa pila, siya ang unang taong tumingin sa kanya ng may malasakit, bago siya muling binigyan ng pagkakataon. Nang tadhana, hindi pa rin makagalaw si Marco. Kahit tapos na siyang mag-withdraw, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng ATM, hawak-hawak pa rin ang 500 pisong perang kinuha niya. Parang ayaw niyang bitawan, paulit-ulit niyang tinitigan ang papel na parang may sikreto itong binubulong. Hindi niya alam kung anong gagawin, uuwi ba siya? Tatawag ba ng pulis? Hahanapin ba ang bangko? O tatanggapin na lang ba niya na ito na ang sagot sa mga panalangin niya? Muling bumuhos ang ulan. Tumayo siya at tumakbo palayo sa pila. Hindi na siya lumingon. Si Andrea, na nasa likod pa rin ng pila, napansin ang mabilis na pag-alis ni Marco. Napakunot ang kanyang noo. Gusto sana niyang habulin pero tinawag na siya ng gwardya. Siya na ang susunod. Napilitan siyang tumuloy sa ATM habang daladala ang tanong, bakit biglang umalis ang lalaking iyon? Samantala, si Marco ay sumilong muna sa isang karinderya. Basang-basa ang kanyang damit pero hindi niya ininda. Nilabas niya ulit ang ATM card. Itinago niya ito sa loob ng kanyang backpack, saka humugot ng malalim na hininga. Hindi ito panaginip. Totoo ito. Pero paano? Kailan pa nagkaroon ng ganitong pera ang account niya? Sa sobrang gulo ng isip niya, bumalik siya sa lumang internet cafe na dati niyang pinupuntahan para mag-apply ng trabaho. Wala siyang cellphone kaya walang ibang paraan para mag-check ng account kundi ang lumang computer ng shop. Pag-upo niya, binuksan niya ang online banking gamit ang email at password na matagal na niyang hindi ginagamit. Laking gulat niya nang makita ang transaction history. Wala ni isang deposito, walang pumasok na pera, pero nandoon ang 2 milyon sa available balance. Napaisip siya, nagka-error ba ang sistema? May glitch ba? O may nagkamaling magdeposito sa maling account? Ang daming tanong pero wala siyang kasagutan. Sa halip na matakot, napuno siya ng kaba at pananabik. Baka ito na ang pagbangon niya. Baka ito na ang pagkakataong ibalik ang dignidad niya. Pero kasabay ng saya ay may takot. Paano kung kinabukasan ay bawiin ng bangko? Paano kung sabihin nilang ninakaw niya ito? Hindi na siya nagtagal sa internet cafe. Umuwi siya sa dati niyang tinutuluyang barong-barong. Doon siya naupo sa harap ng maliit na altar. Wala siyang dalang kandila pero tahimik siyang nanalangin.
Kung ito'y pagkakamali, Diyos ko, gabayan mo ako. Pero kung ito'y biyaya, itutuwid ko ang buhay ko. Kinabukasan, unang ginawa ni Marco ay bumalik sa ATM. Tinesting niya ulit ang card. Gumagana pa. Nag-balance inquiry siya ulit. Pareho pa rin ang laman. Nag-withdraw siya ng 1,000 piso. Lumabas. Sunod 2,000 piso. Lumabas din. Nang subukan niyang 10,000 piso, naglabas pa rin ng pera. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Parang gustong sumabog. Hindi lang ito glitch. May nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Pero isa lang ang sigurado niya, hindi ito pangkaraniwan. Habang iniipon niya ang pera sa isang envelope, bigla niyang naalala ang mukha ni Andrea. Ang kabutihan nitong ipinakita. Kung hindi siya pinasingit, malamang hindi siya ang nakagamit ng ATM sa oras na iyon. At kung hindi niya nagamit iyon, baka hindi rin niya nakita ang 2,000,000 piso. Bigla siyang napangiti. May dahilan kung bakit nangyari to, mahina niyang bulong. Sa puso niya, nagsisimula ng mabuo ang plano. Hindi para ubusin ang pera, kundi para magsimula ulit, at siguro, para suklian ang kabutihang ipinakita sa kanya ng isang estranggere sa ATM. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin makalimutan ni Marco ang kabutihang ginawa ni Andrea. Araw-araw, iniisip niya kung paano niya ito muling makikita. Hindi niya alam ang pangalan nito noon, pero tumatak sa kanya ang mukha at ngiti nito. Napakasimple lang ng ginawa ni Andrea, pero sa paningin ni Marco, iyon ang naging daan para makuha niya ang biyayang bumago sa buong buhay niya. Habang patuloy niyang iniingatan ang pera, nagsimula na siyang gumawa ng plano. Una niyang ginawa ay maghanap ng matinong matutuluyan. Nagrenta siya ng maliit pero malinis na kwarto sa isang apartment sa may Sampaloc. Sunod, bumili siya ng bagong damit, sapatos, at mga pangunahing gamit. Hindi marangya, pero maayos. Gusto niyang unti-unting bumangon, pero ayaw niyang biglang magpakabigla. Sumunod niyang hakbang ay hanapin si Andrea. Binalikan niya ang parehong ATM kung saan sila nagkita. Ilang araw siyang pumupunta roon tuwing parehong oras, umaasang muling makikita ang babaeng tumulong sa kanya. Pero sa loob ng 3 araw, bigo siya. Hanggang isang araw, habang nakatayo siya sa tapat ng ATM, nakita niya ang isang babaeng nakahudi na papalapit. Tumigil ang oras. Si Andrea yon. Pareho pa rin ang aura niya, kalma, tahimik, at may malasakit sa mga mata. Nag-aalangan si Marco kung lalapitan niya ito. Hindi siya sigurado kung maalala siya nito. Pero sa huli, naglakad siya papalapit. "Hi," mahinang sabi niya. "Ako yung pinasingit mo dati sa pila." Napalingon si Andrea. Saglit siyang napaisip, tapos biglang napangiti. "Ah, oo, ikaw yung lalaki sa pila. Kumusta ka na?" "Maayos na, sobra," sagot ni Marco, bakas sa mukha ang pagkalito at saya. "Gusto lang sana kitang pasalamatan. Malaking bagay yung kabutihang ginawa mo." Ngumiti lang si Andrea. "Wala yun. Maliit na bagay lang." "Hindi maliit para sakin," sagot ni Marco. "Hindi mo alam kung anong naging epekto noon sa buhay ko." Nagulat si Andrea. "Talaga? Anong nangyari?" Hindi agad sumagot si Marco. Kumuha siya ng sobre mula sa loob ng kanyang bag. Maingat niya itong iniabot kay Andrea. "Ano to?" tanong ni Andrea, kunot noo. "Regalo," sagot ni Marco. "Hindi ko pwedeng hayaan na basta mo lang akong tinulungan, tapos wala lang." Ayaw sana tanggapin ni Andrea ang sobra, pero pinilit siya ni Marco. "Kung hindi mo ako pinasingit, hindi ko malalaman na may laman pa pala ang account ko. Hindi ko alam kung milagro ba yun o pagkakamali ng bangko. Pero ang alam ko, sa simpleng pagbigay mo ng puwang, nabuksan ang isang bagong pag-asa sa buhay ko." Nang binuksan ni Andrea ang sobra, nakita niya ang 10,000 piso. Napatingin siya kay Marco. "Ang laki naman nito. Hindi ko kayang tanggapin to." Pero mariing tumanggo si Marco. "Hindi yan bayad. Pasasalamat lang. Alam kong hindi mo kailangan, pero gusto kong iparamdam sa'yo na may halaga ang kabutihan mo." Tahimik si Andrea. Hawak niya ang sobre sa kamay, pero mas mabigat sa puso niya ang sinabi ni Marco. Hindi siya sanay tumanggap ng ganitong pasasalamat. Para sa kanya, natural lang ang tumulong. "Maraming salamat," mahina niyang sagot. "Pero sana, sa halip na sa akin mo ibigay, gamitin mo yan para makatulong din sa iba, gaya ng pagtulong mo sa sarili mo." Napangiti si Marco. "Gagawin ko, pero gusto ko pa rin na malaman mo kung gaano kahalaga ang ginawa mo para sa akin." Sa simpleng pagtatagpo nila muli, nabuo ang isang koneksyon na hindi nila inaasahan. Hindi ito kwento ng romansa, kundi kwento ng kabutihang bumabalik, ng isang simpleng puwang sa pila, na naging simula ng pagbango ng isang nalugmok. Pagkatapos ng muling pagkikita nila ni Andrea, napuno ng bagong inspirasyon si Marco.
Hindi na siya dating taong natutulog sa bangkita o naglalakad ng gutom. Pero sa kabila ng perang nakuha niya, pinili niyang mamuhay ng simple. Ayaw niyang masanay sa luho. Gusto niyang manatiling totoo sa sarili, at mas lalong gusto niyang maging instrumento rin ng kabutihan sa iba. Isang araw, naisip niyang bumalik sa dating opisina kung saan siya tinanggal. Hindi para mambastos o manambat, kundi para ipakita na kahit siya ay bumagsak noon, kaya pa rin niyang bumangon. Pagdating niya sa building, nakita niya ang dating guard. Napangiti ito nang makita siya. "Oy, ikaw nga, kumusta ka na? Akala ko tuluyan ka nang nawala." Ngumiti si Marco. "Ayos na ako ngayon, kuya. Marami lang talagang nangyari." Napalinga-linga siya sa paligid. Ibang-iba na ang pakiramdam niya. Dati, pumapasok siya rito bilang empleyado na laging nagmamadali, laging kinakapos. Ngayon, nakatayo siya roon bilang isang taong nakaligtas sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang maghanap ng paraan para makatulong sa iba. Una niyang ginawa ay bumisita sa isang maliit na carinderia na dati niyang pinupuntahan noong wala pa siyang pera. Doon niya nakita si Aling Nena, ang matandang may-ari. Madalas siyang bigyan nito noon ng libreng sabaw kapag walang-wala na siya. "Aling Nena," sabi niya habang lumapit sa pwesto. "Naalala niyo pa po ba ako?" "Siyempre naman," sagot ng matanda. "Ikaw yung laging order ng kanin lang at sabaw noon. Kumusta ka na, Iho?" Ngumiti si Marco at umupo sa harapan nito. "Maayos na po, at gusto ko sanang pasalamatan kayo." "Wala yun," sagot ni Aling Nena. "Alam mo namang hindi ko matiis ang taong gutom." Bumunot si Marco ng sobre mula sa bag niya. Tahimik niya itong iniabot sa matanda. "Ano to?" tanong nito. "Para po sa inyo, para mapalago pa ninyo ang carinderia. Para kahit sino pang katulad kung mawalan, ay may malalapitan." Napaluha si Aling Nena. Hindi siya makapaniwala. Tinanggap niya ito ng may kaba at tuwa. "Iho, ang bait mo. Sobrang salamat." "Walang anuman po," sagot ni Marco. "Kung hindi dahil sa mga taong gaya nyo, hindi ako makakarating sa ganito." Araw-araw, unti-unting ginagawa ni Marco ang mga bagay na dati niyang pinangarap, hindi para sa sarili lang, kundi para sa ibang nangangailangan. Nagpapakain siya ng mga batang kalye tuwing linggo. Nagbibigay siya ng kaunting cash sa matatandang walang trabaho. Nagsimula rin siyang magsulat ng mga karanasan niya sa lumang notebook na binili niya sa palengke. Umaasang balang araw ay may bahagi niya ito sa mas maraming tao. Isang gabi, habang nasa loob ng kanyang kwarto, binuksan niya ang envelope kung saan naroon pa rin ang malaking bahagi ng perang hindi pa niya ginagalaw. Isinulat niya sa notebook, "Hindi pera ang tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay kapag kaya mong magbigay, kahit dati wala ka." Habang nakahiga siya, muli niyang naalala ang araw na pinasingit siya ni Andrea. Isang simpleng bagay, isang maliit na kilos ng kabutihan. Pero iyon ang nagbukas sa lahat. Sa loob niya, buo ang pasya, na kung paano siya tinulungan ng isang estranghero, siya rin ay magiging ilaw para sa iba. Dahil sa mundong puno ng pagod, minsan, isang maliit na kabutihan lang ang kailangan para muling maniwala ang isang nawalan. Habang patuloy ang tahimik na pagbabago sa buhay ni Marco, hindi niya maalis sa isipan si Andrea. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi niya pa nga sigurado kung anong klaseng damdamin iyon, kundi dahil sa koneksyong hindi niya maintindihan. Isang araw lang silang nagtagpo, pero parang may malalim na ugnayang naitanim sa sandaling iyon. Kaya isang umaga, naglakas loob siyang pumunta sa opisina ni Andrea. Sa huling pagkikita nila, nabanggit ni Andrea, na nagtatrabaho siya sa isang insurance company malapit sa Cubao. Hindi niya alam ang eksaktong address pero naalala niya ang pangalan ng kumpanya. Nagtanong-tanong siya, nag-Google, at sa awa ng Diyos, natuntun din niya ito. Nang makapasok siya sa lobby, nilapitan siya ng receptionist. "May appointment po kayo?" tanong ng babae. "Wala po, pero pwede ko po bang makausap si Andrea Ramos? Kaibigan ko po siya. Gusto ko lang po siyang makita at pasalamatan ulit." Medyo nag-alinlangan ang receptionist, pero tinawagan pa rin si Andrea. Ilang minuto lang, lumabas ito mula sa elevator. Nakasuot ng simpleng office attire at may dalang folder. Nang makita siya ni Marco, natigilan ito. "Marco, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Andrea, halatang nagulat. Ngumiti si Marco, "Pasensya na kung biglaan. Gusto lang talaga kitang makita. Gusto lang kitang ayain na magkape, kung okay lang sa'yo." Napangiti si Andrea. "Sige, sandali lang, tapusin ko lang tong meeting ko." Ilang minuto lang at nagkasama na sila sa isang malapit na coffee shop. Doon, muling napalalim ang kanilang pag-uusap. Ikinwento ni Marco ang lahat, kung paano siya unti-unting bumangon, kung paanong ginamit niya ang pera para makatulong sa iba,
at kung paanong na-realize niyang hindi lahat ng himala ay kailangang mapaliwanag. Si Andrea naman ay tahimik lang na nakikinig. Habang pinapakinggan niya si Marco, nakikita niya ang lalim ng pagbabago nito. Hindi lang ito basta nakaahon, para bang muling isinilang ang pagkatao nito. Alam mo, sabi ni Andrea, hindi ko inakala na ganito kalaki ang naging epekto ng ginawa ko. Minsan kasi, akala natin maliit lang yung tulong, pero para sa iba, iyon na pala ang simula ng lahat. Tumango si Marco, tama ka, at dahil sa'yo, natuto akong hindi lahat ng kabutihan ay kailangang suklian agad. Minsan, ang kailangan lang, ipasa mo lang yung kabutihang nakuha mo. Nagkatinginan sila, parehong tahimik pero puno ng damdamin ang paligid. Hindi sila kailangang mag-usap ng marami. Sa mga mata nila, nandoon ang respeto at pasasalamat. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Marco ang isang maliit na kahon kay Andrea. Ano to? Tanong ng babae. Notebook lang. Mga kwento ko. Mga araw na muntik na akong sumuko. Pero nandoon ka, at gusto kong basahin mo, para malaman mo na may buhay kang binago, at hindi mo man sinasadya, ikaw ang naging liwanag. Tahimik na tinanggap ni Andrea ang kahon. Hindi niya inakalang sa simpleng araw na iyon sa ATM, may isang buhay siyang mababago. At sa paglalakad nila papalayo mula sa coffee shop, magkaibang direksyon man ang tinahak nila, parehong malinaw sa kanilang puso. Ang mga estranghero ay minsang dumaraan sa buhay natin para ipaalala na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihang bumago ng mundo. Lumipas ang ilang buwan at tuloy-tuloy ang tahimik na tagumpay ni Marco. Hindi niya ipinaalam sa marami ang nangyari sa kanya. Tahimik lang siyang kumikilos sa likod ng mga kwento, nagbibigay ng tulong sa mga estudyanteng walang pamasahe, bumibili ng bigas para sa matandang vendor sa kanto, at tumutulong sa batang nag-aalako ng basahan para makapasok sa eskwela. Hindi niya kailangan ng kamera o papuri. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makitang muling ngumiti ang mga nawalan ng pag-asa, dahil minsan, siya rin ay nawalan. Sa tuwing may pagkakataon, sinusulatan niya sa notebook ang mga kwento ng mga taong nakilala niya. Doon niya ibinuhos ang damdamin, ang alaala ng sakit, at ang pagtanggap sa kabutihang unti-unting bumalik sa kanya. Sa likod ng bawat pahina ay ang paalala, isang kabutihan lang ang kailangan para magsimula ulit. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa pamimigay ng pagkain sa isang ampunan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Andrea. Hindi na madalas ang kanilang pag-uusap, pero nanatili ang koneksyon nilang dalawa. Marco, may gusto sana akong sabihin, mahinang boses ni Andrea sa kabilang linya. Oo, ano yun? Tanong ni Marco, may tumawag mula sa opisina ng isang foundation. May nakabasa raw ng notebook mong iniwan mo sakin. Gusto nilang makipagkita sa'yo, gusto raw nilang ilathala ang mga kwento mo. Maaaring makatulong ito sa mas maraming tao. Hindi agad nakaimik si Marco. Hindi niya inakalang ang simpleng pagsusulat niya ng damdamin ay makakarating sa iba. Sa loob ng ilang minuto, parang bumalik sa kanya ang lahat ng hirap, gutom, at gabi ng pag-iisa. Pero ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam, dahil mula sa kawalan, isa na siyang tinig para sa mga piniling manahimik. Sa sumunod na linggo, nakipagkita si Marcos sa foundation. Maayos silang nakipag-usap at sinabing gusto nilang gawing libro ang mga kwento niya. May titulong inihanda na rin sila, pasintabi sa ATM, ang kwento ng isang estrangherong binago ng kabutihan. Napangiti si Marco, hindi sa yabang o pagmamataas, kundi sa pagkakaintindi sa wakas na hindi nasayang ang bawat paghihirap, bawat luha, at bawat gabi ng tanong sa Diyos kung kailan matatapos ang sakit. Pagkatapos ng pulong, tumawag siya kay Andrea. Alam mo bang lahat ng to, ikaw ang nagsimula? Tanong niya habang nakatingin sa langit. Totoo ba? Sagot ni Andrea. Oo, kung hindi mo ako pinasingit sa ATM, hindi ko malalaman na may laman pa pala ang account ko. At higit doon, hindi ko matutunan ang halaga ng kabutihang walang kapalit. Tahimik lang sa kabilang linya. Tila pareho silang nagbabalik tanaw sa unang araw ng kanilang pagkikita. Maraming salamat, Andrea, bulong ni Marco. At sana, gaya ng ginawa mo para sa akin, magawa ko rin ito para sa iba. Sa araw ding yun, umuwi si Marco at sinimula ng bagong pahina sa kanyang notebook. Ang una niyang isinulat, hindi ko na kailangan pang maging milyonaryo para maging mahalaga. Sapat na ang maging mabuting tao. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay ang pusong marunong tumulong, kahit walang hinihintay na kapalit. At mula sa simpleng pila sa ATM, isang kwento ng pag-asa, kabutihan, at pagbabagong tunay na nangyari ang isinilang.